Okay. Just raise your hands like this. Then, pull at the back. Isa lang. Okay, pull at the back. Okay, boss. Hanggang dito, ano? Hanggang dito lang. Okay. Balik mo. Close your eyes. Balik mo, balik mo. Balik mo sa unahan, sa unahan. Yan. Ngayon, isipin mo na ma-extend mo yung arms mo sa pinakadulo sa God. 1, 2, 3. O, di ba lumagpas? Okay, thank you. Salamat, Coach. Bakit ko pinagawa yon? Bakit ko pinagawa? Kasi, yung una, ginawa niya, pero hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam bakit ko siya pinagawa yung ganon. Wala siyang purpose, wala siyang dahilan. Pero nung pangalawa, may sinabi ko, extend mo yung kamay mo hanggang sa dulo. Ibig sabihin, sa isip niya, may extend niya pa more yung hands niya. So, nung ginawa niya, lumagpas. Ibig sabihin, pag ang ginagawa natin, may dahilan o may purpose. Beyond, dun sa ating capacity, ang magagawa natin. Amen po? So, salamat sa prayer ni Coach Arvin. Sa gitna ba ako? Ito, gitna, di ba? Sige. Kasi gusto ko balance eh. Amen. So, let's start na, no? I have, how many minutes? 55? Haba naman. Okay. Ang title po natin is Lead with Purpose. Amen. Diba? Inline to sa tinuro ni Pastor for the last 2 weeks, which is living in your purpose in the last days. Di ba? Ano sa part 1? Naku, nakakalimutan na. Ano yung part 1 tinuro? As a Jesus is Savior. Savior. Part 2? Judgment. Amen po. Huwag po tayong matatakot, no? Kasi yan po yung realidad. Tapos, inline po sa favorite verse pa rin ni Pastor. Anong favorite verse ni Pastor? Oh, sige, sige, huwag mo ipa-flash. Ano yung Joshua 1:9? Be strong and courageous. Okay, sige, flash mo na. Joshua 1:9, pakibasa. I have given you a command. Be strong and brave. Do not be afraid nor dismayed. I, the Lord your God, will be with you wherever you go. Amen. So, ibig sabihin po, pag may purpose po yung ating buhay o yung may ating ginagawa, wag po tayong matatakot. Diba? Bakit po? Kasi sabi rito, teka lang po medyo mali ang nabuksan ko. Ito pala. Sabi niya rito, God will be with you wherever you go. Amen po? Amen. Ibig sabihin po, pagkasama po natin si Lord, lahat po ay kaya nating gampanan as long as tuwid po yung lakad natin sa Lord. Amen po? Amen. Hindi, nag-iisip ako ng kwento, Pastor. Yan. Mali yung nabuksan kong PowerPoint eh. Yan. God will be with you. God will be with us. Amen. Wherever we go. Sabi nga po, nililid po tayo in purpose. Di ba? God will move miraculously in our lives. Amen. True po. Kasi dapat po, panghawakan po natin yung verse na to. Kasi binigay na sa atin, may command na tayo eh. All you have to do is, lakaran po yung command. Amen po. Sabi nga po, di ba? God will move miraculously. Okay, sabihin nyo nga. Oh. Miraculously. Oh, di ba? Gagawa si Lord. Amen. Sabi nga po sa Isaiah 43:19. Iyak kasi kayo ng iyak eh. Iyakin kayo eh. Sige, Isaiah 43:19 says, See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?
I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Yan po yung team natin last anniversary. Amen po. Yan po yung nilalakaran natin ngayon. Di ba? God is doing new things in our lives. Amen. Po. And He will do Miraculously. 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 Amen. Sabi nga po, no? Pag po tayo nagli-live in purpose in life, so we start leading as well. Kasi hindi naman tayo namumuhay lang para sa sarili natin, Right. di ba? We are leading for others also. True. And there is always a transformation. Yes. Amen po. Amen. Lagi niyo pong isipin na lagi pong may transformation sa buhay natin. Amen. Sa pagsisimula po may renewing of mind. Kailangan mabago po yung ating pananaw. Di ba? Minsan, ayaw natin ng changes na yan. Kasi bakit? Yung nakasanayan natin, mas gusto ng katawan natin. Yes. Pero si Lord may purpose sa atin. Amen. To lead. Di ba? Sabi nga po sa Romans 12:2. Kabisado niyo ba yan? Be transformed. Do not conform. Sige, sabay-sabay. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His Amen. good, pleasing, and perfect will. Di ba? As we lead in His purpose, there's a transformation. Then, we are starting not to conform Right. in this world. Di ba? Natatransform na tayo. Nare-renew yung ating mind. Di ba? Whatever comes before, hindi natin kaya. Pero ngayon, kasama natin si Lord, kaya na natin mapagtagumpayan. Amen. Amen po. Then, leading with purpose. Yan. Sabi nga po, leading with purpose means living in a way that reflects Christ and advances what God cares about. Kung ano po yung Yan. Hindi ko makita si Norman eh. Hindi ko makita si Norman sa likod eh. Nagre-reflect eh. Yung ilaw. Grabe yung mga tao. Yan. Okay. Once we live with purpose, dapat makita si Christ sa buhay natin, di ba? Which is happening now. Di ba? Amen. Kasi may transformation na sa buhay natin eh. So nakikita na, dati lagi kang nakasimangot, ngayon nakangiti ka na. Yun. Di ba? Dati lagi kang nakabusangot o lagi kang nagmumukmok, ngayon hindi, nakikipag-fellowship ka na. Bakit? Kasi the Lord is moving now in our lives. Amen. Amen po. And leading with purpose, we should have a connection. Connection. Connection, yan. Ano po yung connection na sinasabi rito? Ito po yung connection natin kay Lord. Yung relationship natin. Amen. Diba? Importante po yung may relationship po tayo kay Lord. Hindi po ito tungkol sa performance o sa perfection sa buhay natin. Amen. Importante po rito yung connection kay Lord kasi doon po tayo huhubugin ni Lord. Amen. Doon po tayo i-correct, doon po tayo i-rebuke kasi Yes. for His glory naman po iyon. Amen. Po. Christian should purposely seeking God. Pasensya na kasi medyo singaw yung S ko eh. Di ba? So we seek God daily, not sometimes. We should seek God every day in our lives. We should learn His character. Amen. Then, this relationship with God, ito yung magsishape ng ating decisions. Amen po. Ng Amen. habits, ng priorities. Amen po. Dati ang priority natin, yung sarili natin, yung nasa labas. Ngayon, thank God, praise God sa buhay niyo, andito kayo. Di ba? Amen. Kasi dati yung priority yung gantong oras, maaring naglalaba, natutulog, o gumagala. Pero ngayon, naging priority yun si Lord. Amen. Po. So Hallelujah. praise God po sa buhay natin. Amen. Sabi nga po sa Proverbs 16:3,
Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Amen. So, yung turo po ni Pastor, we should live in purpose. So, if we will commit our work to the Lord, He will establish it. Ibig sabihin po, mapagtatagumpayan, mangyayari po. Di ba yung declaration kanina ng Pastor? Hindi tayo tumitingin sa blessing dito, pero yun yung gusto gawin ni Lord eh. Amen. Bakit? Kasi sumusunod tayo. Amen po. So, kumbaga, nagiging additional na lang yung blessing sa pagsunod natin kay Lord. Amen po. Amen. So, praise God po, no? So, sa pag-reflect po in Christ in our lives, dapat po, itong mga tinatayuan natin o nilalakaran natin. Natulog na yung ating tech. Amen. So, dapat po, meron tayong integrity. Amen. Yan. Napaka-importante po niyan. Sa ating salita, sa ating gawa, may integrity po tayo. Then, we should have compassions, which is ginagawa na rin natin, di ba? Di ba, ginagawa natin sa evangelism, nagsishare tayo ng words, yung Creek ladies natin, walang tigil, ang dami na nila, susunod, ma-overcome na nila itong place na to, di ba? Kasi bakit? Kasi napakasipag nila, di ba? Amen. Glory sa buhay nila, di ba? Hallelujah. Kasi, hindi lang porket, Sunday may evangelism tayo, doon na tayo mag-evangelize. Hindi. Dapat, di ba, everyday sa pag-travel, gagamitin natin yan. Amen. Ito, kailangan natin ng patience. Oh. Yes. Patience saan? Sa asawa? Sa anak? Hindi. Patience sa lahat ng bagay. Amen. Po. Kasi doon po tayo tinuturuan yung karakter natin. Right. Amen po. And then, courage. Saan? Sa asawa? Na naman? Makatawa si Norman, no? Courage, syempre hindi. Courage, dapat nagiging matapang tayo, di ba? Saan? Hindi sa pakikipag-away. Nagkakaroon tayo ng boldness, di ba? Dati, pag sinabing, hindi, diyan ka lang. Hindi. Kailangan lumakad ka ngayon kasi tinuruan na tayo as a Yes. Christian, di ba? Kasi, kung magmumukmo ka lang, tapos tinatanggap mo lang sinasabi sa'yo, hindi makikita yung si Kristo sa buhay natin, hindi siya magre-reflect, di ba? Sasabihin, Kristiyano ka ba? Oh, di ba dapat, Kristiyano yan. Oo, ganun. Pag tinawag ka, sige, Kristiyano ako. Di ba sabi nga ni Delilah? Ano sabi ni Delilah? Ano sabi ni Delilah? Here I am, Lord. Send me. That's Oh, di ba? right. Nasabi ko sa inyo, dapat nakikinig kayo eh. Sabi nga, using what God placed sa inyo. Kung ano po yung nilagay sa inyo ni Lord, gagamitin niyo po yan to lift others. Para po maka-encourage. Amen. Diba? Every believers. Sino po ba ang mga believers dito? Lahat tayo, believers. Amen. Amen po. Carry something unique. Unique in skills, unique in influence, unique in personality, and unique in experience. Amen po. Ulitin ko. Unique po tayo sa skills, Yes. sa influence, That's right. sa personality, and experience. Amen po. So, sabi nga po, loving boldly and standing firmly. Importante po yan sa buhay ng Kristiyano. Diyan po kasi makikita. Ay, may forgiveness pa pala, kaya pala inintay. Of course, yes. Kailangan natin ng forgiveness. Hindi man siya mahal, pero gamitin natin yung pagmamahal na binigay sa atin ni Lord. Dahil tayo man, hindi tayo kamal-mahal una. Pero minahal tayo ni Lord, so gamitin po natin yung pagmamahal na yun Amen. sa kapwa natin. Amen. Amen po. So, loving boldly and standing firmly with the Lord. Amen po. Sabi nga po, basa? Love without truth becomes compromise. Meron pa. Truth without love becomes cruelty. Diba? Totoo? Pag nagmahal ka, walang katotohanan, ibig sabihin walang rebuke, sugar-coated, nako-compromise po. Amen po. But truth without love, puro truth, katotohanan, pero wala naman yung pag-ibig mo. Di ba? Nagiging ano rin naman. Parang pag
ng word, sabi mo sa kaibigan mo, sa co-workers mo, alam mo, tanggapin mo si Lord. Kasi mahal ka niya. Nirebuke ka. Tapos sinabi mo, hindi mo ba alam ang kamatayan, kabayaran ng kasalanan? Ngayon, kung di mo Kamatayan. tatanggapin si Lord, mamamatay ka ngayon, pupunta ka sa impyerno. Diba? Tinakot mo yung, nawala yung love. Yun yung truth. Pag hindi tinakot si Jesus Christ, diba? Mapupunta sa impyerno, kaso tinakot mo, nawala yung love mo. Naging cruel ka ngayon. So, sasamahan po natin lagi ng love, yung pag-share ng word. Amen. Amen po. Nanog. Ito. Pag ito hindi nyo alam, ay nako. God's mission. Ano ang JKM mission? Love God and lead people into His Amen. kingdom. Sige, pakiano mga kung tama. Baliktad. Vision. Di ba? Dapat alam po natin ang mission natin dito. Kasi mawawalan yung paglakad natin, mawawalan ang saysay kung hindi natin alam ang mission. Di ba? Kung lakad lang tayo ng lakad, hindi natin alam kung anong mission mo, mapagod po tayo. So ang mission po ng JKM is To to preach His kingdom revelation and bring revival to the nations. Amen po. Yan po ang JKM mission. Yung isa po sinabi nila, vision. Amen po. May kwento ako. Gusto ko kwento. Alam ko ito, inaabangan nyo eh. Alam nyo nung minsan sa Algorail, kumain tayo, no? Kayaan, kumain. So pagkatapos na kumain, sila pastor nagpunta ng Gold Look, ng Ginto. Di ba? Yung iba nag-shopping. Di ba nag-ano? So kami, sabi namin, kung uuwi kami ng maaga, anong gagawin natin? So sabi ko, sige mag-window shopping tayo. So window, punta sa mga store, sa Nissan, sa Nike, sa Chibo, basta kami. Lakad dito, lakad doon. Siguro mga 15 minutes pa lang, pagod na kami. Kasi bakit? Wala naman kami lakad kami na lakad doon eh. Hindi naman kami mamimili. Walang purpose. Di ba wala kang purpose? Yes. Tapos umuwi kami siguro after 1 hour. Pagod na pagod. 1 hour lang Oh. Sabi nila, uwi na tayo. Kasi naglakad ng 1 hour, walang purpose. Right. Di ba? Pero subukan mo, sabihin mong, pumunta tayo sa mall, mamili tayo. Di ba? Di ba? Siguro kahit 3 oras na. 3 oras ka na naglalakad. Hindi ka pa nagugutom. Di ba? Especially yung mga babae dito, di ba? Nakuha na yung gusto. Ay? Maganda to. Parang mas maganda isang to. Di ba? Tapos, pipili na 10. Pag nakapili na ng 10, ang bibilin, yung napiling una. Di ba? Which is true. Pero hindi sila napapagod. Di ba? Bakit? Kasi yung purpose nila kung bakit sila pumunta sa store. Same goes with us. Di ba? Kung ang lakad natin may purpose, kahit tayo maglakad, hindi tayo mapapagod. Right. Di ba? Kasi True. may purpose tayo eh. Amen. Yun ang importante sa buhay natin. Amen po? Sabi nga, kailangan din po ang growth. Grow even when it's hard. Amen. Dali, may kausap Slide, yung tech. slide. May kausap yung tech natin, antayin natin. Hey, pay attention, tech. Sabi rito, di ba? 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. Christian life isn't static. Hindi po static ang Christian life. Kasi pag stagnant po yan, wala na pong paglaguya, wala na pong ano. Purpose means embracing growth, correction, and transformation. Trusting that God shapes you through every season. Totoo Amen. po yun. God is shaping us in every season.
season ngayon, bukas, makalawa, sa lahat po ng panahon, hinuhubog po tayo ni Lord. Amen. Because He is our Pater. Amen po. That's right. Sabi nga po, no, yung power natin, hindi perfect. Pero si Lord, yung perfect niya, ay yung power niya, It's perfect sa atin. perfect. Amen. Po. Perfect in our weakness. Weaknesses. Amen po. Amen. May nakukuha po ba tayo? Amen. Amen. So to summary po, bilis no, summary na kagad no. To summary, sabi niya, this is a one sentence summary. Sabi niya, to lead with purpose as a Christian is to know God deeply. Amen. Dapat alam po na, makakilala po natin. Ibig sabihin po, dapat po, rooted tayo in words. Amen po. Reflect Christ faithfully. Meaning, mag-manifest po Jesus Christ sa ating buhay. Amen. Amen po. Then, use your life to advance His love. Amen po. Gamitin po natin yung buhay natin. In truth and in mission. Diba? Kumbaga tayo po ay maging living testimony. Diba? Share His word and love for others. Amen. Amen po. Why change? Bakit kailangan natin magbago? Your life. Why change? Okay. Because it's happening now. Hindi natin alam, wala nag-expect, di ba? May nangyaring biglang ganyang current situation. So, kailangan mag-move tayo into change. Mag-move tayo into change. Not only with this current situation, but hello? Naku, maiksi. Ayun ang nagpi-feedback. Hello? Binawasan na yung oras ko. Nagpi-feedback pa yung mic natin. Amen. So, yeah, why change? As it's happening now. So, same goes with us. Dapat po, may pagbabago sa ating buhay. Amen po. Amen. This is a climate for change. Ito na yung panahon natin sa pagbabago. Kwento. Sino gusto ng kwento? Pag kwento, nabubuhay si Norman eh. Ito yung story ng pirate. Alam niyo yung story ng pirate? Of the Caribbean. Itago natin siya sa pangalang Captain Nemo. Oh. Captain Nemo. Kasi kilala na si Captain Jack eh. Si Captain Nemo naman gagamitin natin. Jack Sparrow. Di ba? So, si Captain Nemo may boat. Di ba? May boat siya. Pumapalaot siyang ganyan. Then, siyempre may crew. May crew si Captain Nemo. Sabi ni Tapos, habang nagtatravel sila, may overtake. Barko, ang mapakabilis. Sabi ni Captain Nemo, sino yun? Di nagulat sila, no? Sabi ng isang crew niya, ewan ko kung tamang term, yung isang chief niya, yung pinakamataas sumusunod sa kanya. Sabi ganyan, Captain Nemo, may alam akong bilihan ng barko, kaso malayo, doon sa kabilang ibayo. Sabi ganyan, bawa kung nasa Antarctica sila, nandun sa Asia yung bilihan ng bagong barko. Sabi ni Captain Nemo, sige ikaw, puntahan natin. Pero malalayo sila roon sa pupuntahan nila. Out of way. Sabi nung crew, nung cook, bakit tayo pupunta ron? Kukulangin tayo ng supply. Tsaka yung kitchen natin kay liit-liit. Paano na tayong kikilos? Hindi na tayo mabubuhay. Sabi ng cook. Sabi naman ng mga crew, naku luma na yung barko natin. Hindi na tayo abot doon. Masisira na, baka magkalasag-lasag na yung barko natin. So ang daming daming against. Pero sabi ni Captain Nemo, punta tayo ron. Bili tayo ng barko. So nakarating sila, travel. Tapos nakarating sila, nakabili ng barko. Tapos sabi ng cook, wow, buti na lang bumili ng bagong barko. Gumanda yung kitchen ko, bago na equipment ko, bago na yung fridge ko, lahat bago. Marami na ako mai-store dito. Sabi naman ng crew, wow, buti na lang bumili si captain ng bagong barko. Hindi na tayo masyadong maglilinis kasi lahat stainless. Madali na siyang linisin. Di ba? Anong pinupoint ko rito?
bago yung change, ang daming reklamo. Yes. Di ba? Which is nangyayari sa atin sa buhay Complaints. natin, di ba? Bago tayo baguhin, nagre-reklamo tayo. Di ba? Bakit kailangan magsimba ako ng Sunday? Bakit kailangan ako mag-aral ng Word? Bakit kailangan pumunta ng Bible study? Ang dami mong bakit. Di ba? Pero nung nangyari na, di ba? Andun na yung pagpapasalamat mo. Ito pala yun. Ito pala. Which is, yung change, napaka-importante Amen. sa buhay ng Kristiyano. Amen. Amen po. So, kung may binabago man si Lord sa buhay natin, Right. pagpasalamat po natin. Amen. Because it's for His good Glory. will and purpose. Purpose. Amen po. Amen. Sabi nga po, ayon sa UN, yan, statistics to. Ayon sa UN, ang average life expectancy ng buhay ng tao, Expectancy. ilan? 70, 60. Sabi sa UN, ang average is 73.16. 73.16. So kung si pastor, 50 na ngayon, May 23. may 30 years pa siya kasi hanggang 80 tayo eh. Ang ano natin, ang Kristiyano hanggang 80 pataas tayo eh. Ito UN to eh. Amen po. Ibig sabihin po, generally, Amen. kung ang buhay ng tao, hindi siya nagbago sa lifestyle niya, maaaring bumaba siya sa 73%. Yes. Amen po. Lifestyle. So, napaka-importante po ang pagbabago sa buhay ng tao, especially po sa Kristiyano. Amen po. Amen. Next. Yan. May wind of change. Meron pong pagbabago ngayon sa buhay natin. Pero sa pagbabago, meron pong resisting, which is true. Diba? Resisting. Lagi may nag-resist. Human nature na po yan. Kahit po Kristiyano, hindi Kristiyano, pag may pagbabago, may resistance. Amen po. Iba nga po, tataas ang kilay eh. Tapos magbubulong-bulungan pa. Di ba? But this is the truth. The world is continuously changing. Amen po. Amen. Look at the current situation. Di ba? Lahat tumaas. Bukod sa akin. Yun lang. Physically. Amen po. Amen. Pero, ready ba tayo? Unang-una, hindi. Pero nung pinag-aralan natin yung Word of God, nangyayari po talaga yan at nagiging ready po tayo. Amen po. Dati kinakabahan tayo, ngayon hindi. Diba? Bakit? Kasi yung grace ni Lord tsaka yung glory ni Lord. Amen po. Then, wind of change, good Good intention. intentions. Amen po. Totoo po yan. Una magre-resist, pero tignan niyo po yung good intention na binibigay. Totoo ba yung oras ko? Yan. Kasi po, pag binago po tayo, pag naging Christian po tayo, napupunta po yung intention natin o yung intention ng kapatid na nag-share sa atin ng word, good intention. Parang si Kuya Gimo, di ba? Ilang oras, Kuya? 5. Kung umuwi, mga 30 minutes, nasa bahay na siya. Pero nandun pa siya, di ba? Bakit? Kasi naririnig niya yung good intention na sinishare sa kanya ni Bro Yes. Norman. Amen. Amen. Sabi nga po, wala mag-share ng Word of God with bad or self-intention. Yes. Amen po. Pag Amen. once we share the Word of God, of course, our intention is always good. Amen po. Amen. Kaso, yung iba nagda-doubt. There's always a doubt. Di ba? Yung iba, aalis. Paano ba? Paano na? Iiwan na ako. Pag ako umating dyan, iiwan na ako ng mga kaibigan ko. Di ba? Kasi, hindi ka na makapagpupuyat ng Saturday eh. Oo, kasi may Sunday ka na eh. Di ba? So, kung iniimbatahan ka, kung totoo mong kaibigan yan, mahal ka niyan. Pero kung worldly lang yan, di ba? Iaano ka niya, iko-condemn ka niyan. Di ba? True. Kasi hindi ka na makakasama sa dati mong ginagawa eh. Di ba? May change na sa buhay mo eh. Amen po. Apaka-importante po ng change. Amen. Amen po. Next, bibilisan ko na. Change is a river. Ano po ibig sabihin ng change is a river? Change is a river. Imagine nyo nakasakay kayo sa kayak.
Di ba? Sa wild water rafting. Di ba? Kung saan ka dalhin yan, di ba? Sumusunod ka lang, pero ikaw pa rin may control. Right. Dapat kontrolado mo pa rin ang buhay mo. Yes. Amen po. Amen. Hindi doesn't mean sinabi nung ano na pumunta sa kanan, pwede kang mag-resist. Pwede mong sabihin, no, I will go straight. Diba? Sabihin ng river, go to the left. No, I will go straight. Pwede kang mag-resist because you have power. Amen. Amen po. Amen. Sabi nga po, pag tayo well-equipped, we'll always stay in control. Amen po. Amen. Dapat po naiintindihan natin yung risk factor. Yan. Medyo, risk factor. Dapat naiintindihan po natin yung risk. Nung pinago tayo ni Lord, may risk yan. Ano yung risk? Iiwanan ka ng mga dati mong kaibigan na nasa mundo. Yun isa sa mga risk. Di ba? Pero, may impact yung change sa buhay natin. Amen. There's always a good impact in our lives. Amen. Di ba? Sabi nga, sometimes it's easier to intervene when things not go as planned. Totoo po yun. Nangyayari Amen. po talaga yan. Right. Next, bago tayo maubusan ng oras, risky business. Risky business. Diba? Change brings challenges. Totoo po yun. There's always a roadblock. Lagi pong may nakaharang. Diba? Pero, lahat is possible through God. Not, sabi nito, numerous. Marami ang roadblock, but not impossible. Because it is possible with God Amen. to overcome. Amen. Amen? Then layers upon layers, yan, di ba? Pag nagbabago ka, sabihin mo, bakit pa ako naging Kristiyano? Tapos nagiging sunod-sunod yung testing sa'yo. Di ba? Maaring nabawasan ka ng sahod, maaring nagkasakit bigla yung mahal mo sa buhay, di ba? Sunod-sunod. Pero pag napagdagumpayan mo yan, di ba? Si Lord magre-reflect sa buhay natin. Amen po? Then, be the change. Be the change. Bibigyan ko kayo ng statistics lang to. Yan, sabi. Sige, i-click mo, TBG. Yan, nababasa nyo? Facts and figures. Yes. Pakiano mo lang pakibasa mo yung 70%. 70% of change processes fail in the end. In 33% of cases, this is due to poor management. Amen po. Pag poor management po ang buhay natin, o ibig po, wala pong direksyon, mostly magfe-fail. Amen po. Sa umpisa, malakas. Pero kung hindi mo po nabantayan yan, babaksak po yan. Then, sabi nga po sa 58%, The success, ano yan? Rate, ako na. ito pala. Ayan po yung 58%, yan po success rate. Pagka may, tawag dito, krimabase. The success rate of the change process jumps to 58% when it is a team effort Yon. compared to a mere 34% for top-down changes. Ibig sabihin po, pagka may mga kapatiran po tayo, naka-fellowship, nag-encourage sa amin. Amen. That's So, right. umaangat po yung percentage na yan. Naliles po yung failure natin. Bakit? Andun po kasi po yung Team effort. guidance. Amen. Oo, nag-guide tayo ng mga leaders natin, mga kapatiran natin, di ba? Yun po yung nilalandingan ng airplane. Then, sabi po sa 79.7%, 79.7% of people reported that they need to adapt their enterprises every 2 to 5 years to survive. amen. Di ba? So, ibig sabihin po, pag may kasama po tayo mga kapatiran, yung 70% kanina o 35% lang yung magsasucceed, tumataas. Okay? Kaya napaka-importante po na lumalakad tayo sa katwiran ng Lord. Amen. At the same time po, umatid po tayo ng mga gawain, tapos nagpe-fellowship sa mga kaibigan natin, sa mga ano natin. Kasi diyan po tumataas o nagkakaroon po ng success rate. Amen po. Sabi nga po ni Dr. Maya Angelou, kilala niyo to? Si Dr. Maya Angelou. Poet. Ayan. She's a poet, writer, and Civil civil rights rights activist. Sabi niya, if you don't like something, Change change it. it.
If you can change it, Oh. change your attitude. Amen po? Totoo po yan. Pag meron kang hindi gusto, palitan mo. Di ba? Pero, kung hindi mo kaya palitan mo yung attitude mo. Amen po? Halimbawa, tumingin ka sa salamin. Sabi mo sa salamin, gawin nyo ito importante. Kumuha kayo salamin. Tingnan mo yung sarili mo. Ano sabi dyan? If you don't like change, change it. Mababago mo ba ang mukha mo? Natanli siguro magpaano ka, di ba? Then, sabi niya, if you can change it, change your attitude. So, sabihin mo yun sa salamin. Sino yung nasa salamin? Ikaw, sarili mo. Amen po. So, isa lang po yan sa mga guide. Huwag niyo pong... Bawa, asawa niyo, mapapalitan niyo ba asawa niyo? Hindi, di ba? Hindi. Hindi mo mapapalitan yan. So, kailangan palitan natin yung... Hindi, yung attitude natin. Palitan natin yung attitude natin sa asawa natin. Ugali namin? Ugali talaga namin? Yung message, hindi po para sa lalaki. Para po sa mag-asawa. Yun. Amen po. Amen po. Perfect. Okay, pasok na po tayo sa second part. Ito po yung coast framework. Alam niyo po yung coast framework? The coast. Alam niyo, ito lahat nakuha ko sa trabaho habang nagtitraining kami, pero si Lord nang usap. So, kinuha ko lang yung acronyms, pero hindi yan mismo yung sa training namin. COAST, C-O-A-S-T. Ibig sabihin po, C, concentrate. O, obedience. A, anticipate. A, S, space. And T, trust. Every time there is change, we need to use COAST. So, let's break it down. Break it down. Anong kasunod? Concentrate. Concentrate. Concentrate yan, hindi ang concentration. Concentrate. Ibig sabihin po, focus on God's Word. Sabi nga po sa Joshua 1:8, ano si Joshua 1:8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you Meditate. shall read and meditate it day and And night. night. Amen? So yung book of word po, o yung word of God, dapat po, hindi lang po natin binabasa. Dapat po minimeditate din po natin yan. Amen. Amen po? So that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For when you make your way prosperous, and then you will be successful. Amen. Amen po. So, C, concentrate or focus on the Word of God. O is obedience. Ba't nawala yung aking F? Nawala yung aking F dyan. Yan. Op, tago mo. Tago mo, bilisan mo. Naku, napakabilis yan. Huwag mo muna show. Ito. Sige, kanina pa kayo ha. May bonus kayo sa akin mamaya. Ito, may papakita ako sa inyong mabilisan. Hanapin yung F. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Kung ilan yung F. BG yung sabihin ko ilan ha. Okay. Ilan yung F na letter? Diba? Walang picture. 10 seconds lang ha. Bibilang ako ha. Ready? Set, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Up. Tanggal. Okay. Teka muna, relax. Okay. Sino nagsabi ng 3? Sino nagsabi ng 4? Walang daw. Sino nagsabi ng 5? Sino may sabi ng 6? Okay. Sige, flash at BG.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 years. Finish file of Scientific. scientific Of. of. Okay na, sige. Salamat sa inyong pagiging concentrate of focus. Kinuha ko lang yung attention nyo. Amen. Di ba? So kasi importante po, nagko-concentrate po tayo sa Word of God. Alam mo, nag-concentrate kayo. Hinanap nyo yung F. Pero hindi nakita yung off. Kasi yung off may F. Diba? Oh. Amen? Then we go to O, obedience. Obedience. Obedience means, of course, pagsunod. Yes. Amen. Hindi na po kailangan ipaliwanag yan. Sumunod po tayo sa Amen. pinapagawa ni Lord. Sabi nga po sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Amen? Then we'll go to A, which is anticipate. Dapat po na-anticipate po natin. Di ba? Dapat na-anticipate natin yung move of the Holy Spirit and na-anticipate din po natin yung attack of the enemy. Amen po? Amen. Proverbs 4:14-15 says, Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evil men. Avoid it, do not travel on it. Amen. Avoid po natin yung works of the enemy. Huwag po tayo makikisabay o makikisakay. Amen po. Ibig sabihin po, warning po itong verse na to. Yes. Na yung mga ungodly influence, dapat po, hindi po natin yan sinasang-ayunan. Amen po. Amen. Dapat po, be proactive. Sabi nga po, it's not just about avoiding bad things, but intentionally pursuing good things. Amen po. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Wala dyan. Open your Bible, please. Yes. Pakibasa nyo pag nakita nyo po. Second 20. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Avoid the passions of youth and strive for righteousness, faith, love, and peace, together with those who with a pure heart call out to the Lord for help. Amen. Ibig sabihin po, run away from adolescence craving. Siguro mga kabataan tayo, iba yung nasa puso natin. Yes. Amen po. Instead, pursue righteousness, Amen. faith, love, and peace, together with those who confess the Lord with a clean heart. Kaya napaka-importante po ang lumakad kasama ang ating mga kapatiran Amen. kay Lord. Amen po. So, meron na po tayong 3. So, letter S, space. Ibig sabihin po, distance yourself to the things that not glorify God. You Amen. should have to keep distance. Kailangan po natin mag-give space. Di ba? 2 Corinthians 6:17-18. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Amen. Di ba? Sabi nga po, di ba sa verse na na pag tumawag kay Lord, kasi hindi naman lumalakad sa katwiran, ang sagot ni Lord, who you? Di ba? Di ba? Kahit tumawag tayo, Lord, Lord, Lord. Nagbigay ako ng isang eskwelahan sa bayan namin. Wow. Pero sabi ni Lord, sino ka? Diba? Yun ang kaya dapat importante po yung connection natin kay Lord, yung relationship natin kay Amen. Lord. Amen po. Ito po yung sineseparate po ni Lord yung mga kasalanan. Yung mga makasalanan sa mga lumalakad kay Lord. Makasalanan tayo, yes. Pero tinutuwid po tayo ni Lord. Amen. Tinutuwid po tayong hinuhubog. Amen. Diba? Sabi nga po, avoid participating
or approving of sinful activities. Amen po. Then we have, of course, letter T, which is Trust trust God. God. So when there is changes in our lives, once we start leading with purpose, lagi po nating aanuhin yan. We always trust God. Amen. Okay? Proverbs 3:5-6 says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen po. Sabi ko nga po kanina sa Joshua 1:9, do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Amen po. So once we lead in purpose sa buhay po natin, gamitin po natin to as a guideline lang po to, itong coast na to. First, we should have concentrate on the word of God. We should be obedient. We should anticipate. We should Have space, and we should have Trust God. Amen po. Amen. Sabi nga po rito, we should rely on God always. Amen. Po. Because God never changes. Hindi po nagbabago si Lord. He remains constant source of strength during unstable time. Especially this time po, unstable tayo, we should rely on God. Amen. Po? Then, letting go of fear. Instead of fear, na hindi naman natin nakikita, mag-rely na lang po tayo kay God, na po-protection niya tayo at yung mga plano niya sa ating buhay. Amen. Amen po. Purposely growth. Wala dyan. Hindi ko talaga nilagay dyan. Purposely growth. Dapat po, gamitin po natin ito as a transition. Diba? To renew our mind and produce new growth in our lives. Amen po. Then, always, God is our refuge. Amen. God is a safe refuge during difficult transition and times of That's right. trouble. Amen. Po. So, to lead with purpose, we should reflect Christ in our lives. Amen. Amen po. To God be the glory and shalom. May natutunan po ba tayo? Amen. Gusto niyo kwento? Amen. Kaso wala na tayong oras eh. Punta na lang kayo sa Casey mamaya, doon tayo magkwentuhan. Amen? Yun. Sige po. Tapos na po tayo. Parang gusto niyo gusto niyo pa kwento, ano? Alin po? Sa I serve you. Ayun po. Since we are living and leading in purpose, there's always be a change in our lives. Of course, sabi nga po ni Pastor, yung I serve you is magbubukas na po. Yung ministry po, importante po, may ministry po tayong involved sa Tagalog. Ano sa Tagalog nun? Kaya sinasamahan. O, yan. Hindi pa po yan, kumbaga, ini-introduce na po namin sa inyo yan. Kasi po, napaka-importante po na may ministry po tayo o may ginagalawan po tayo. Kasi, ayan po, isa sa mga purpose po natin. Amen po. By May po, no? May. By May po, ilalatag na po yan. So, ngayon pa lang po, pag-pray nyo na, saan ba gusto nyo? Kasi ako gusto ko kumanta. Pero sabi ni Lord, huwag kang kakanta. Di ba? Sabi ni Lord, kasi sabi ko, Lord, gusto ko kumanta. Sabi ni Lord, pag-pray mo. Amen? So pag-pray niyo po, kung ano niyo po yung gusto niyong ministry. Ayan po. Kasi sasagot naman po si Lord. Sige po, pakidistribute na po yung ano. Kulang ako sa oras. Amen. So habang pong dinidistribute yung yung elements, yung bread and juice, makinig po kayo, no? Makinig. Habang pong dinidistribute yung bread, o yung elements, yung bread and juice, magkikwento pa ako, ayaw yung makinig eh. Yan. Kasi po ako dating sakristan nung bata ako.
Nung mga grade 6 ako hanggang ano. Sakristan po ako. Kaya po yung mga sakristan dito, alam po nilang kalokohan nito. Yes, di ba? Hindi ko na po ikikwento. Kung gusto niyo malaman, mag-fellowship tayo. Amen po. Pero, hindi lang po ito simpleng bread. Ang natutunan ko po rito nung sakristan kami, hindi lang po siya simpleng bread. It symbolized the body of Christ. Kaya po hanggat maaari, ang tinuro po sa amin, pangalagaan po natin ito. Pangalagaan po natin, huwag po natin hayaang bumaksak sa dumihan. Kasi po, it's holy. It symbolizes the body of Christ. Amen po. Same goes with the juice which symbolize the blood of Christ. Amen po. Meron na po lahat? Sige po, let us pray. Yes, Lord, Father God, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. Natuloy, Panginoon, ikaw po ang nangusap, ikaw po ang naitaas, ikaw po ang nag-glorify, O Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga elements na ito na nagsisimbolize ng iyong